Nagbukas ang kwento sa isang masukal na kagubatan, kasama ang isang batang lalaki na nagngangalang Mowgli, na tumatakbo palayo sa isang bagay kasama ang isang grupo ng mga lobo. Sa desperadong pagnanais na makatakas, umakyat si Mowgli sa isang puno upang humingi ng kaligtasan mula sa itaas. Sa kasamaang palad, naligaw ang kanyang plano nang tumapak siya sa isang marupok na sanga at bumagsak sa lupa. Sa sandaling ito, si Bagheera, isang matalinong panther na nag-aalaga kay Mowgli mula pa noong siya ay sanggol, ay dumating doon upang suriin siya. Pinagalitan niya si Mowgli dahil sa kanyang kawalang ingat, na nagsasabi na sa isang tunay na pamamaril, siya ay nahuli o mas masahol pa. Binigyang diin din niya ang kahalagahan ng pananatiling malapit sa wolf pack para sa kaligtasan. Sa susunod na eksena, sinamahan ni Bagheera si Mowgli sa wolf pack, kung saan siya ay pinalaki ng kanyang mga lobo na magulang, sina Akela at Raksha. Sa kabila ng kanyang malakas na koneksyon sa mga lobo, nagpupumilit si Mowgli na makasabay sa kanilang paglaki at bilis ng pag-aaral. Sa paglipas ng mga araw, ang tag-ulan ay nagtatapos, at ang mga ilog sa kagubatan ay nagsisimulang matuyo. Inilalantad nito ang isang espesyal na bato na kilala bilang Peace Rock, na nagpapahiwatig na ang mga pinagmumulan ng tubig ay halos maubos na. Sa panahong ito, ang mga hayop ay hindi pinapayagang manghuli malapit sa mga tabing ilog upang ang lahat ng mga species ay makapag-hydrate ng kanilang mga sarili ng mapayapa. Nang malaman ito ni Mowgli, nasasabik siya at nagpa siyang magtungo sa tabing ilog. Sinubukan siyang pigilan ni Raksha, sinasabing ito ay masyadong mapanganib, ngunit hindi siya nakikinig. Nang maglaon, habang sinusubukang mangolekta ng tubig na parang tao, hindi sinasadyang tinakot ni Mowgli ang ibang mga hayop. Biglang dumating si Shere Khan, isang nagbabantang tigre, sa pinangyarihan, dala ng kanyang uhaw sa tubig. Sa kabila ng maraming mga hayop na naroroon, nakita ni Shere Khan ang amoy ng isang tao, at hindi nagtagal ay napansin niya si Mowgli na nagtatago sa likod ng isang bato. Pagkatapos ay nagsimula siyang lumapit sa aming anak, ngunit naghahanda ang mga lobo na ipagtanggol si Mowgli sa anumang paraan. Nang makita ito, nagdeklara si Shere Khan ng tigil-tigilan upang igalang ang kakulangan ng tubig at nangakong babalik sa sandaling bumalik ang ilog na nagbabanta sa sinumang humahadlang sa kanyang daan. Pagkatapos ng higit pang mga linggo ng tagtuyot, ang kagubatan sa wakas ay nakakakita ng ulan na nag-udyok sa lobo na gumawa ng isang mahirap na desisyon. Pinili ni Akela, ang pinuno ng wolf pack, na ipadala si Mowgli upang manirahan kasama ng mga tao para sa kanyang kaligtasan. Sa kabila ng paunang pagtutol ni Raksha, nagboluntaryo si Bagheera na samahan si Mowgli sa paglalakbay na ito. Nauunawaan din ng iba pang grupo na ligtas lang siya mula kay Shere Khan kung nakatira siya kasama ng mga tao. Sa daan, sina Bagheera at Mowgli ay nakatagpo ng isang kawan ng mga elepante at nagpakita sa kanila ng malaking paggalang. Naniniwala si Mowgli na sila ang lumikha ng kagubatan. Habang iniiwan nila ang gubat, pumasok sila sa isang malawak at tuyong damuhan na puno ng maraming kalabaw. Sa sandaling yon, naramdaman ni Bagheera ang panganib at inutusan si Mowgli na humiga. Ang kanyang intuwisyon ay naging totoo habang si Shere Khan ay lumabas mula sa matataas na damo, sinusubukang salakayin si Mowgli. Mabilis na namagitan si Bagheera, nakikibahagi sa isang matinding pakikipaglaban sa tigre. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang katapangan, hindi niya kayang pigilan si Shere Khan ng matagal at kalaunan ay natalo. Pagkatapos ay ibinaling ng mabangis na Bengal tiger ang kanyang atensyon kay Mowgli, at halos mahuli siya. Ngunit sa parehong oras, ang ilang mga kalabaw ay nagdudulot ng stampede, na nagpapahintulot sa bata na makatakas. Nasaksihan ang pagdaustos ng kanyang biktima, bumalik si Shere Khan sa lobo, at lumapit kay Akela, nagtatanong kung bakit hindi nila isinuko si Mowgli. Bilang tugon, ipinaliwanag ni Akela na pinahintulutan nila si Mowgli na tumira kasama ng mga tao upang maiwasan ang hindi kinakailangang salungatan. Nang marinig ito, nagalit si Shere Khan at inatake si Akela. Ang pinuno ng pack ay mabilis na hinawakan sa liig at itinapon sa isang bangin na humantong sa kanyang kamatayan. Pagkatapos makitungo kay Akela, binantaan ni Shere Khan ang natitirang grupo ng lobo na ipinahayag na ang gubat ay teritoryo niya ngayon at hindi siya aalis hanggat hindi nila ibabalik si Mowgli sa kanya. Samantala, si Mowgli, malayo sa kaguluhang ito, ay nakasakay sa likod ng isang kalabaw. Hindi niya alam na patay na ang kanyang ama. Bigla niyang napansin ang pagguho ng lupa at tumalon siya sa isang ilog. Kahit papaano, nakakapit siya sa isang troso at lumutang ng medyo malayo hanggang sa makarating siya sa mas ligtas na lugar. Pagkatapos ay sinimulan ni Mowgli na hanapin si Bagheera, ngunit sa halip ay nakita niya ang malaglag na balat ng isang dambuhalang ahas.
Gutom at pagod, napansin niya ang ilang prutas na nakasabit sa sanga ng puno. Gamit ang isang piraso ng baging, sinubukan niyang abutin ang prutas, ngunit nagulat siya sa isang rakuon na nakagambala sa kanya, na nagpapahintulot sa kanilang grupo na nakawin ang pagkain. Napagtatanto na siya ay ninakawan, hinabol ni Mowgli ang mga magnanakaw hanggang sa isang puno, para lamang mapalibutan ng isang napakalaking sawa na pinangalan ng Kaa. Inaangkin ni Kaa na kilala niya si Bagheera, at dahan-dahang sinimulang ihipnotismo si Mowgli gamit ang mga mata nito. Sa sandaling ito, naaalala ni Mowgli ang kanyang nakaraan, nang dinala siya ng kanyang ama sa isang kuweba upang protektahan siya mula kay Shere Khan. Sinubukan niyang takutin ang tigre gamit ang apoy, ngunit kalaunan ay nahuli siya at napatay. Sa kabutihang palad, si Bagheera ay dumating upang iligtas si Mowgli at dinala siya sa wolf pack. Bumalik sa kasalukuyan, nang si Kaa ay malapit ng lamunin si Mowgli, isang oso ang lumitaw at namagitan na pinaalis ang ahas. Sa panahon ng proseso, nahulog si Mowgli mula sa isang mapanganib na taas at knock out. Kinaumagahan, nagising siya sa kuweba ni Baloo the Bear, ang nagligtas sa kanya. Tinanong ni Baloo si Mowgli kung kaya niyang umakyat, at nang sumagot ang huli ng oo, humingi siya ng tulong sa pagkuha ng pulot mula sa mataas na bundok na binabantayan ng hindi mabilang na mga bubuyog. Nag-aatubili, sumang-ayon si Mowgli na tulungan si Baloo, na nagpapaliwanag na kailangan niya ang pulot upang makaligtas sa paparating na taglamig. Si Mowgli ay umiikot sa bundok, itinali ang isang baging sa isang puno, at ibinaba ang sarili upang kunin ang pulot pukyutan. Tinitiis niya ang mga kagat ng pukyutan, ngunit nakakuha siya ng sapat na pulot para kay Baloo. Pagkatapos, nagreklamo si Mowgli tungkol sa mga tusok ng pukyutan, ngunit binanggit niya na dapat niyang ipagpatuloy ang kanyang paglalakbay sa nayon ng tao bago siya maabutan ni Shere Khan. Nang marinig ito, napagtanto ni Baloo na siya ay hinahabol ng isang mandaragit, at nagpa siya na gabayan si Mowgli sa pamamagitan ng gubat upang maabot ang nayon. Habang nasa daan, sinabi ni Baloo na kilala niya si Bagheera, at tiniyak kay Mowgli na hindi niya kailangang pumili sa pagitan ng pagiging tao o lobo. Inaalok din niya itong maging kaibigan at mamuhay ng walang pakialam. Kumbinsido sa mga salita ni Baloo, nagpasya si Mowgli na manatili sa gubat, tinutulungan siyang mangolekta ng mas maraming pulot at pahusayin ang kanyang mga kasanayan sa proseso. Ginugugol nila ang kanilang mga araw sa paggawa ng mga tuol at pagperpekto ng kanilang mga diskarte para sa pagkuha ng pulot. Isang araw, habang lumalangoy sila sa ilog, naramdaman ni Mowgli ang paggalaw sa mga palumpong at inaalerto si Baloo. Out of nowhere, lumabas si Bagheera mula sa kakahuyan at pinagalitan si Mowgli bago hilingin sa kanya na ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay patungo sa mga tao. Gayunpaman, hinikayat siya ni Baloo na maghintay hanggang madaling araw para mas matagal silang magkasama. Sa kalagitnaan ng gabi, narinig ni Mowgli ang mga huni ng mga elepante at pumunta siya upang mag-imbestiga. Natuklasan niya ang isang sanggol na elepante na nakulong sa isang bunganga at nagpa siyang tumulong. Mabilis na nagtipon si Mowgli ng ilang baging at itinali ang mga ito sa batang elepante, habang tinutulungan ng mga adultong elepante ang paghila sa guya tungo sa kaligtasan. Ang pagkilos na ito ay nakakuha kay Mowgli ng pagkakaibigan ng mga higanteng nilalang na ito, na nag-iwan kay Bagheera at Baloo sa kanyang pagiging maparaan. Sa kabila nito, nananatiling matatag si Bagheera sa kanyang paniniwala na dapat dalhin si Mowgli sa nayon ng tao, lalo na't walang humpay na hinahabol siya ni Shere Khan. Sa kabilang banda, iniisip ni Baloo na si Akela, ang pinuno ng wolf pack, ay maaaring protektahan si Mowgli. Bilang tugon, inihayag ni Bagheera na si Akela ay inalis na ni Shere Khan. Nagulat ito sa higanteng oso, at sa wakas ay naunawaan niya ang bigat ng sitwasyon. Kaya, na may mabigat na puso, si Baloo mismo ang lumapit sa bata, at pinayuhan itong pumunta sa nayon ng tao para sa kanyang kaligtasan. Ipinahayag ni Mowgli ang kanyang pagnanais na manatili, ngunit nakalulungkot. Ang huli ay nagpapanggap na wala siyang pakialam sa kanya, at ginamit lamang siya upang makakuha ng pulot. Ang masakit na kasinungalingang ito ay nagtulak kay Mowgli na umalis sa teritoryo ni Baloo na may luha sa kanyang mga mata. Umupo siya sa sanga ng puno, nag-iisip kung ano ang susunod niyang gagawin. Habang nasa puno, si Mowgli ay nilapitan ng mga unggoy na humawak sa kanya at mapaglarong itinapon siya sa mga sanga. Nang marinig ang kanyang mga iyak, hinabol ni Bagheera at Baloo ang mga unggoy at kalaunan ay narating nila ang base ng isang napakatarik na bundok. Dinala si Mowgli sa isang desyerto na templo na puno ng mga prutas at artifact ng tao. Habang siya ay naggalugad, isang dambuhalang kamay ng orangutan ang lumabas mula sa mga anino na nagpapakita ng sarili bilang si King Louie.
Mukhang alam ni Louie ang lahat tungkol kay Mowgli at sinasabing mapoprotektahan niya siya mula kay Shere Khan at iba pang mga panganib sa gubat. Ngunit bilang kapalit, hinihiling niya na ipakita sa kanya ni Mowgli kung paano kontrolin ang pulang bulaklak na taglay ng mga tao. Siya ay talagang nagsasalita tungkol sa apoy. Sa takot, itinanggi ni Mowgli ang pagkakaroon ng kaalaman sa bulaklak at ipinahayag ang kanyang pagnanais na umalis. Gayunpaman, kumbinsido si King Louie na may itinatago si Mowgli, kaya nagsimula siyang maging agresibo. Sa sandaling iyon, dumating si Baloo sa templo upang gambalain si Haring Louie habang tinutulungan ni Bagheera si Mowgli na lumabas sa lugar. Nang malapit na silang makatakas, nakita sila ng isa sa mga unggoy at pinaalalahanan si Haring Louie na sinundan ng isang nakamamatay na paghabol. Sa kabila ng napakaraming bilang ng mga unggoy, inutusan ni Baloo at Bagheera si Mowgli na tumakbo sa unahan habang tinataboy nila ang mga unggoy. Gayunpaman, determinado si Haring Louie na hulihin ang bata, kaya hinarangan niya ang kanyang pagtakas. Ngayon, nang walang paraan, nakiusap si Mowgli na palayain, nangako na babalik siya sa lobo at hihingi ng proteksyon kay Akela. Sa sandaling ito, inihayag ni Haring Louie na si Akela ay pinatay ni Shere Khan. Ang paghahayag ay labis na ikinagulat ng aming anak kaya siya ay nawalan ng kontrol. Galit siyang umakyat sa hagdan ng templo na nag-udyok kay Haring Louie na habulin siya. Pagkatapos ay sadyang pumasok si Mowgli sa isang marupok na seksyon ng templo, at kapag sinundan siya ng napakalaking orangutan, gumuho ang haligi. Nasaksihan ang pagkawasak, nagmadali sina Bagheera at Baloo upang tulungan si Mowgli, para lamang makita siyang ligtas sa tuktok ng isang puno. Gayunpaman, ang balita ng pagkamatay ni Akela ay nagpabago sa kanyang isip. Determinado na siyang maabot ang nayon ng tao. Nang sa wakas ay nakarating na siya sa lugar, sinubukan ni Mowgli na lapitan ang gitnang siga upang kunin ang pulang bulaklak, akaapoy, ngunit natakot sa laki nito. Kaya sa halip, kinuha niya ang isa sa mga sulo at tumakbo pabalik sa gubat habang hinahanap siya ni Baloo at Bagheera. Sa kanyang paglalakbay, si Mowgli ay hindi sinasadyang nagsimula ng isang sunog sa kagubatan sa pamamagitan ng pagbagsak ng ilang mga baga mula sa sulo. Walang kamalay-malay sa kanyang ginawa, nagpatuloy siya hanggang sa makarating siya sa isang pagtitipon ng mga hayop sa tabi ng ilog. Doon, hinamon ni Mowgli si Shere Khan na makipag-away, ngunit tinutuya siya ng tigre na sinasabing sinisira niya ang kagubatan gamit ang pulang bulaklak. Upang patunayan na mali si Shere Khan, inihagis ni Mowgli ang sulo sa tubig at tinitiyak sa lahat na isa siya sa kanila at hindi isang tao. Dahil wala na ang sulo, kinukutya ni Shere Khan si Mowgli at naghahanda sa pag-atake. Ngunit sa kanyang pagkadismaya, pumasok ang ibang mga hayop upang ipagtanggol ang aming anak. Kahit na si Shere Khan ay mas marami, siya ay walang takot at humaharap sa grupo ng mga lobo. Sumali si Baloo sa laban, ngunit madaling natalo ng Bengal Tiger. Ang mga lobo pagkatapos ay nakikibahagi sa labanan upang pigilan si Shere Khan, habang pinapayuhan ni Bagheera si Mowgli na lumaban tulad ng isang tao gamit ang lupain sa kanyang kalamangan. Sa gitna ng kaguluhan, tumakas si Mowgli patungo sa kagubatan at hinabol siya ni Shere Khan. Mahigpit din silang sinusundan ni Bagheera sa likod. Hindi nagtagal, naabutan ni Bagheera si Shere Khan at isang matinding away ang naganap sa pagitan ng dalawang malalaking pusa. Sa kabila ng paghahatid ng mga suntok, si Bagheera ay nalupig at ang mga lobo ay namagitan upang iligtas siya. Samantala, narating ni Mowgli ang isang nasusunog na bahagi ng kagubatan at naalala ang mga turo ni Bagheera, gumamit siya ng mga patay na sanga upang lumikha ng sandata. Pagkatapos ay nag-set up siya ng makeshift swing at umakyat sa isang puno. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating si Shere Khan sa pinangyarihan. Sinubukan ni Mowgli na pabagsakin siya sa pamamagitan ng pag-akit sa kanya sa mahihinang mga sanga, ngunit ang tigre ay umakyat sa mas ligtas na mga sanga. Dahil sa pagkabigo, umakyat si Mowgli ng mas mataas, itinali ang baging sa isang sanga, at gumawa ng swing. Sa sandaling ito, sinubukan ni Shere Khan na maglaro ng isip, na nagpapaliwanag kung paano niya pinatay si Akela. Ito ay pansamantalang nakakaabala kay Mowgli, at gamit ang pagkakataong ito, sinunggaban siya ni Shere Khan. Sa kabutihang palad, nawala si Mowgli sa kanyang mga iniisip at ginamit ang swing upang makatakas. Habang si Shere Khan ay nasa isang mas mahinang sanga na ngayon, ito ay pumutol at nabali, na nagpapadala sa tigre na bumubulusok sa apoy, hanggang sa kanyang kamatayan. Sa kabilang banda, ang mga nasugatan na hayop ay nag-aalala para kay Mowgli. Naniniwala silang napatay na siya ng tigre. Ngunit sa kanilang pagtataka, dumating doon si Mowgli, kasama ang kawan ng mga elepante na tinulungan niya noon. Pagkatapos ay dinala niya sila sa tabing ilog,
at ginabayan sila na sirain ang mga patay na puno upang makagawa ng dam sa ilog. Gumagana ang plano at pagkatapos ilihis ang tubig patungo sa kagubatan, agad na naapula ang apoy. Naghiganti na ngayon si Mowgli para sa pagkamatay ng kanyang ama at naging bayani na rin sa mga hayop. Sa huling eksena, sa muling pagsasama-sama ng kanyang pamilya, ipinahayag ni Raksha ang kanyang sarili bilang bagong pinuno ng mga lobo na tinitiyak ang kanilang kaligtasan. Nagtatapos ang pelikula sa pagtakbo ni Mowgli sa kagubatan, nakikipaglaro sa mga lobo at baloo na nagsimulang manirahan malapit sa kanya. Kung nagustuhan nyo ang videong ito, please subscribe sa channel para sa iba pang mga video. Maraming salamat po.